Ngayon, na-hospital ako due to last 10 minutes. 10 minutes pa? Tagal naman pala yan. Opo, ito na po. Yes po. Malapit na po. Hi, ako si Benj. At ako naman si Lovely. And this is Benly the Pangga Stories. Good morning mga pangga. Ako muna ngayon. Ayan, good morning mga pangga at mga kapitbahay natin dyan sa taas, sa baba at sa kaliwat kanan. Ngayon po ay 7:25 a.m. in the morning. At ganito po lagi. So kapag nakikita ko na po yung araw dyan na tumitiri, ginigising ko na po yung asawa ko. Dad, maganda yung araw. Tapos siya po talaga nagpapaaraw kay Liam Emanuel. Lalo na po nung na-hospital ako due to infection. Tagal ko pong bago sabihin. Kasi ayoko na pong magtanong kayo kung bakit. Dahil wala naman po talaga may gusto na nangyari sa akin. So hindi ko na po vinlog para po wala pong sisisihin. Wala pong magko-comment. Siyempre ayaw na natin manisin ng iba. Diba? So anyway, ayan. Good morning my loves! So ganyan sila. 15 minutes sa likod. Ayan, pawisan na si Liam Emanuel. Good morning, my love! I know, my love, na ayaw mo na, pero kailangan mo yan para maganda sa skin. Ayan, so skin to skin ang aking mag-ama. Daya nga, gusto ko nga rin mag-skin to skin. Mag-skin to skin kami ni Liam. Habang nagpe-prepare ako na. So, ayan, anak. Good morning. Di bali, anak. Konting tiis lang, ha? Konting tiis lang, my love, ha? Konting tiis lang, anak. 15 minutes dito, 15 minutes sa harapan. Wala daw problema sa eyes kasi ano naman siya, sunlight naman siya na ano. Ano nga siya, babe? Safe siya na sunlight. Safe siya na sunlight. Hindi siya yung blue light. Yung blue light, yun yung kailangan na nakatakip ang mata. So, mga pangga, let's go. Kasi habang nagpapaaraw sila, tayo naman po ay mag-prepare ng pampaligo ni Liam Emanuel. Mamimili tayo ng damit niya. So, si Liam po ay dito po dito po sa room namin. Kasi, wala po kami extra room para sa kanya. Yes, wala kami extra room para sa kanya. Kaya, yun po yung mga nakalimutan namin nung bumili kami ng bahay. Siyempre, hindi naman natin alam na magkakaroon pala kami ng baby, mga pangga. So ngayon, ako magpe-prepare. Usually talagang lahat yung husband ko. Siya nagpapaligo, siya nagpe-prepare ng gamit kasi nga po hindi ako makatayo. Nasa hospital ako. Kulang ang tulog ko dahil nag-antibiotics ako. Gumigising ako ng 9 p.m., 12 midnight, 4 a.m., 8 a.m. So kakain ako para lang makainom na antibiotics. So, ayan. Ano kaya magandang damit ngayon? Dahil, so, andito. Konti lang yung damit niya. Actually, konti lang yung damit ng anak ko pang newborn. What? Ganito siya. Ito siya today. Simple lang siya today. Naka-ano lang siya. At saka ito. Cute, no? Pwede naman na tayong pwede tayong may design. Sige, hanap ko may design. Mini pinggit. So, yun na nga po. Praise God, nakauwi na ako ng bahay. Ay, ito. I-pictorial natin siya ngayon. Ito, bigay ito ng Swadis. Medyo spoiled ako sa Swadis PH. Thank you, Swadis PH. Ayan, iinom na ako ng gamot. Ay, kakain na ako. Yung alarm na yan ay sinyales na kakain na ako. Kakain na ako kasi sa mga antibiotics kailangan ko talaga kumain. Ito tayo. Cutie pie. Pictorial natin siya today. Sakto, binili ng atin yan. Nagpabili kami kasi hindi kami makalabas ng bahay. Tsaka ito, wait lang. Ito na lang. Malaki pa to sa kanya. Wait, or ito, diba? Pang daddy socks. Ito, bumili ako ng maraming color.
Kasi yung daddy niya may ganitong socks. Tapos sabi ko, Daddy, terno kayo. Di ba, no? Cute. Actually, cute talaga pag babies. Super. So, ayan. Let's go. Let's prepare, guys. So, papaayos na natin yung kanyang water. Tawagin natin. Meron po siyang yaya. Meron po kaming katuwang dito. Pero hindi po talaga namin. Kami talaga yung hands-on kay Liam. Hindi namin pinapahawakan. Hindi dahil ayaw namin, pero gusto namin na kami dahil nga po matanda na rin kami. So, gusto namin ma-experience yung mga hindi namin na-experience dati. Like, meron na akong anak na 16 years old. Si kapitbahay naman ay may 17 years old na. So, gusto namin kami talaga yung hands-on sa kay Liam. Pero yung mga gamit, pinapahugasan namin, pinapalaban namin yung mga damit niya. Doon na po sa nag-aalaga, ay doon na po sa aming katuwang dito sa bata. So, tawagin na natin si Juve. Meron kaming walkie-talkie dito sa bahay. Dito, ito yung way namin to communicate. Although, meron din namang through text, kaya lang minsan kasi mga naglalaba, ganun, nagluluto. Good morning, Jovi! Gapaakyat naman ng ng pangliguan ni Lee. Thank you. Wala, ipictorial natin siya today. Ay, excited. Sorry, ma'am, ano po yun? Ano ba yung mga inaakyat mo pag maliligo si Liam? Sa pintuan na po, ma'am, nakalagay. Thank you. Yan. So, ito na siya. Ito naman ay bigay ng Mama PH. What? Jobs, patulong na lang ako. Expert na si kapitbahay magpaligo kay Liam. Super. So, ito ay galing sa yung mama, hindi Mama PH, yung Mama PH. Itong liguan niya. So, hindi na namin siya pinapasok sa CR, sa loob. Although, pwede naman kasi hindi pa naman dito talaga siya naliligo. Kumbaga, parang punas-punas lang. Tapos, dito lang yung banlaw niya. So, and wait lang. Malapit-lapit na. Nasa ano na sila. Nakaharap na si Liam Emmanuel. Look, mga pangga at mga kapitbahay. Last 10 minutes. 10 minutes pa? Tagal naman pala yan. Ay, napa kami dito. Ano kami, roasted chicken? Roasted chicken. Oh, kinamaka-smile si Liam. Last 5 na lang left. Ano, saan na talaga? 30, 35 na. 36. Eh, syempre, nagkwentuhan pa tayo, kaya nag-8 minutes. So, magpapadala lang ako ng food ko para makainom na ako ng antibiotic. So, balikan kayo namin. Babalik kami later. Bye, mga pangga. Ayan na, mga pangga. Dede, break na niya. Ang cute ng socks niya, Dad. Ano ba yung kulay ng ganyan mo, baby? Yellow, Para mustard, no? mustard, red, tsaka green. Pero parang nawala na sila lahat eh. Wala nang mga partner. So, ayan, maya-maya, matutulog na naman to. Dilat na si Liam, no? Hi, Liam boy. Hi, say hi, anak. Hi sa mga viewers. Hi, mga pangga. Hi, mga kapitbahay. Deadma po siya. Again po sa lahat po na nag-donate ng milk ni Liam Emmanuel, maraming salamat po talaga. Malapit na po ako matapos antibiotics ko. Last 3 days na lang po. Pwede na po ako magpa-breastfeed. Tapos po, dahil po sa mga sitwasyon at nangyari, talagang pinagpipray ko po kay Lord na mas dumami po yung milk supply ko para ako naman po makahelp sa iba. So everyday po talaga nagpapump ako and marami akong milk na nagpo-produce. So excited akong bumalik na sa pag-breastfeeding sa akin si Liam at makapag-share ng milk. Thank you! Mga pangga, tapos na akong linisan ng asawa ko yung sugat ko. So siya naglilinis sa akin. Kasi yung na-infect na part, tapos inoperahan, surgery. Tapos may part na namaga. So nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng hole. What? So ginagamot namin yun. And ngayon, So, open wound siya. So open wound siya.
After linisan si Liam, maligo, ikaw naman. Ako naman. Pero mga pangga, isa lang masasabi ko na ito nagsistrength sa relationship namin. Hindi lang yon, sa faith namin kay Lord, mas lalong tumitibay na alam kong gagaling ako. At ngayon, nagre-red light ako. So, bumili ako ng red light. Ang purpose ng red light para mas mabilis mag-heal yung sugat. Ayun. So, ito yung mga ginagawa namin everyday. Ayan lang mga pangga. So, papagaling lang ako. Babalikan ko kayo later pag magaling na ako. So, mga kapitbahay, ganito ang routine namin. Ang asawa ko, nag-post. Nag-bless pa. Nag-breast pump. Nag-breast pump habang tulog si Liam. Ito yung mga moments kasi na ito yung time na para sa sarili namin. So, ako after 2 days na hindi naligo. Ngayon lang ako nakaligo. Sobrang may times talaga na gano'n na makakalimutan niyo yung sarili niyo. Dahil din sa hindi niyo maiwan mag-isa yung anak niyo. At the same time, pagod kayo. So, imbis na ikikilos niyo, ipapahinga niyo. So, ngayon nakaligo na ako, fresh na ako. So, most likely, itutulog ko na to kasabay ni Liam. Para at least, gising tayo mamaya. Kasi sabi ng asawa ko, sumusungit na daw ako pag madaling araw. Hindi niya daw nagugustuhan yung sungit ko. So, baguhin natin mga kapitbahay. Ito na po. Aping-ape na po siya. Pakita ka sa kanila na aping-ape. Kulang lang. Anak, sandali. Ayun na iniinit na ni Papang iyong milk. Ang iyong milk. So, ganyan po kami. Mga pangga. Dahil gusto naming hands-on kami. Hindi kami, itsura namin, hindi maganda o gaga. O, yan na. Dali din Oh. Kala mo hindi pinapadede. Ano kami? Aping-aping ka naman. Opo, ito na po. Yes po. Malapit na po. Ganyan nyo lang mga pangga ha. Pag may mga anak kayo, huwag kayo magpapadala sa mga iyak nila. Ang gawin nyo, kausapin nyo na sila. Huwag kang ano kay ming. Diba? Tumahimik siya kasi, wait a minute, kaping mainit, okay? Your daddy is still mainit, okay? So, wait a minute, okay? Diba? Ganun na yung mga pangga. Kailangan nyo lang kausapin yan. Huwag nyo i-baby talk, ha? Ay, yung ganito. Anyo. Pwede naman, pero depende siguro sa mood natin yan. Pero, mapangga mas better straight, no? Yung pananalita. No, diba, anak? Diba po? Oo, yun na po. Ayan na po si Papa. O, si Papa na. Yan na. Ayan, checking muna si Papa. Kumainit pa. Paano chine-check yan, love? Ayan. Hindi yan tutulo, love, pag nasa bibig niya na yan. Ayan, o. Ang cute niyo. Oh. Ayan. Yan ang ano ngayon. Good job. Liam Emmanuel. Na mahilig sa tere. So, malapit na po. Last 3 days na lang po ako sa aking mga antibiotics. Pwede na po akong magpa-breastfeed sa aking poging anak. Kaya excited ako. Iba pala no talaga, pagka medyo ganito na yung edad mo, parang gusto mo na ibigay lahat sa anak mo, yung lahat ng best. Kasi dati nung 20 years old ako, nung nanganak ako sa panganay ko, one month lang ako nagpa-breastfeed, tapos parang kailangan ko na kasi mag-work. So, praise God for this wonderful life. Hindi man super duper perfect ang life, mga pangga. Pero, alam niyo yon, yung mga simpleng ganito, yung makakapagpadede kayo sa anak ninyo, naku, it's a blessing! Alam niyo kung bakit napakamahal ng breast milk? May nagbibenta 15 to 25 pesos per ounce. What? Ounce ba yun? Ounce. O, basta. Pero ito, thank you talaga sa mga nag-donate. Maraming salamat po from the bottom of our hearts. So, konti na lang. Sobrang sarap pala sa pakiramdam pagka ganito. Pag ganyan, ang nakikita mo. Aww. Kasi kaming mag-asawa ay nagtutulungan sa panahon ng ganitong sitwasyon. So,
Oh, di ba? O, ano anak? Tutulog-tulog? Tutulog-tulog? Sobrang cute! Sobrang bango! Sobrang cute! Sobrang sarap kagatin. Nanggigigil na kami, pero tinitiis lang namin. Oh, yun yung socks nyo. So, kasalukuyan mga kapitbahay, it's 5 o'clock. Nakapag-idlip na kami, nagme-merienda, nakapag-dede na rin po si Liam Emmanuel, pero siya ay dilot na dilot. Paano nga ba magpatulog ng bata? Ito ang tinatawag na papatulugin ni Papa Benj. Ako lang natatawa sa joke ko. Ito, no more monkeys jumping on the bed. Three blind mice. Number 1 fan ko to si Liam Emmanuel, guys. Tingnan natin kung makatulog to si Liam Emmanuel natin, ha? Ay, mga pangga, 9:05 PM na, tapos kasalukuyan akong nagpapa-pump. Pero hindi ko pa yan mainom, hindi ko pa mapainom yan mga pangga kay Liam kasi nag-antibiotic pa ako. So, hopefully matapos na to. 3 days pa, tapos pwede na akong makapag-breastfeed sa kanya. Tapos mga pangga, ganun pala, no? Parang bigla akong nalungkot. Wala, naiiyak ako. Parang, ewan ko. Sabi ko nga sa asawa ko, bakit ganun, babe? Parang bigla akong in-anxiety, tapos bigla akong nalungkot. Tapos parang gusto ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro totoong postpartum depression talaga sa mga buntis. Yung kusa-kusa mong nararamdaman kasi dahil sa hormones mo. Basta nalulungkot lang ako. Pero anyway, binilan ako ng asawa ko ng milk tea. Tingnan niyo mga pangga. O, diba? Ito yung ano ko eh. Ito yung kapag ka nalulungkot ako, yan yung parang ano ko, food trip. What? Ano tawag doon? Meron tawag doon eh. Sige, kayo na kung magpangalan. Kung anong tawag doon. Nakakainis. Nauna kasi ako. Kasi yung asawa ko medyo mag-prepare. Pampa-relax niya. Mahirap matulog sa gatong oras. Gigising yung anak mo. Ikaw, patulog pa lang. Gising ulit. Tulog siya. Kaya andyan naman ako. Pero patulog ko naman yan siya. So, ayan kami. Nagkakwentuhan lang kami mga pangga about sa life namin. Na ano nga yung kwento natin dati. Yung dati, kasi tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, parang daming parang dito lang kami sa kwarto. Ilang buwan na kami dito sa kwarto, mga pangga eh. Pero, sa tagal namin hindi sa kwarto, tingnan niyo yung kama namin. Tingnan niyo. Lumutang na yung kama namin ng pusa. yun ang mga pinag-uusapan namin. Sabi niya, siya daw kasi nung kabataan days niya. Talaga daw sa bahay lang naman daw siya. Hindi daw siya lumalabas. Nung mga 2014. Tapos sabi ko, hindi ko lumalabas. Sabi niya, oo. Sabi ko, kaya ganyan. Wala nangyari sa iyo kasi puro ka lang sa Grabe naman. Hindi, di ba yun naman talaga sinabi ko? Wala nangyari sa iyo kasi dun ka lang. Sabi niya, wala nga akong pera pangyari. Sabi mo, di ba? Wala akong pera para may mangyari. Ano Para- mangyayari? Oh, yun. So, in short, that time, past 2012, wala talaga siyang kapera-pera mo. Kaya yun. Kaya, ito yung time na alagaan namin yung anak namin. Kwento ko sa kanila, babe, nalungkot akong bigla eh. Okay lang. Okay lang wala. Okay lang daw akong malungkot. Kasi lungkot din. So, balikan namin kay mga pangka kung ano nandot mangyayari sa amin sa madaling araw. Ayan, narinig niyo, iyak-iyak na naman siya. Para at least makita ninyo kung ano yung nangyayari sa buong araw namin dito sa kwarto. Ang kwarto ni Kapitbahay at ni Pangga, ganon. So, balikan namin kayo. See you! It's 10:20. Wala pa kami sa madaling araw. Kita niyo kung paano kami magpuyat. Or kung sino magpupuyat sa amin. Kung iinit pa ang ulo ko o iinit ang ulo niya.
Tignan natin. Hindi naman uminit ang ulo. Pero nagbibigayan kami. Yun naman ang kagandahan sa amin. Kapag nakita namin medyo masarap na talaga yung tulog ng isa, parang, sige, tulog ka na muna. Nakakahiya naman sa'yo. Nakakahiya na kasi. Gigising. Ang sarap na ng hilik mo dyan eh. Iti ako na lang. Nahilig ka. Oo mo. Lakas mo humilik ngayon. Sa pagod siguro, mga Oo. panggaan. It's magto 2:30 in the morning. Gising ang bagets. Nagpapainit ako ng kanyang didi. First milk. Nakakain na rin ako kasi nagutom na ako. So yung tirang noodles ko kanina, kinain ko. Si Mami bumangon kanina, pero natulog na rin siya. So it's up to me and this big boy. Kawawa naman mga pangga si kapitbahay, wala pang tulog. Pero ako nakatulog na ako mga pangga. 4 a.m. na. So hinihikap si Liam. Tapos si kapitbahay. Si Daddy, ano ba yun? Sabi niya ano siya, hugas siya ng bottle ng anak niya. Kikinig yung mga pangga. Akala ko ba maghugas ng feeding bottle? Kumuha daw siyang gatas. Pero wala na nga feeding bottle. Love no. Meron bang isa? Ha? Isang piraso. Sana umabot to hanggang sa isang madaling araw. Alas 6 ng umaga. Kasi gising ni Jovi. Grabe, gising na gising anak mo, love. Nakikinig ka? Are you listening? Ha, love? Ha? Mga kapitbahay, lumalakas ng kumain yung anak namin. Dating 2 ounces siya, ngayon parang magti 3 ounces na siya sa isang feeding. Late din kasi siya nag-poops kanina, kaya feeling ko bakante yung tiyan niya ngayon. Tatlong bote na yung hinain ko sa kanya simula kaninang alauna na madaling araw. Natagto 2 ounces, ubos lahat. Tas ngayon, gising na gising. Boom, gising ka na. So, yan lang mga kapitbahay. Nakita ninyo kung ano yung mga pinagdadaanan namin sa life as a parent. Pero parent na kami dati. Pero newborn parent. Grabe mga pangga. Tingnan nyo, naka-medyas na ako. Naka-pajama. Kasi baka mamaya malamigan ako ng bonggang-bongga. Mapunta tayo sa... Yun na mga kapitbahay, nanggigigil na ako eh. Oh no! Sinabi. Ito na yung mga panahon na parang ba't hindi ka patulog? Kami gusto na matulog. Pero okay lang. Yun lang mga kapitbahay. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana Don't nag-enjoy forget kayo. to subscribe mga pangga for our day in the life vlogs. And please subscribe para umabot naman tayo ng at least tumaas-taas. Bumalik na yung dati nating hype. Wala akong matinong masabi mga kapitbahay. So sige na mga kapitbahay. Again, ako si Bench. Ako naman sila. And this is Bendy the Pangay Stories. Bye! 4 a.m. Bye!